Sa isang maliit na silid na bahagya lamang na naaabot ng mahinang ilaw mula sa poste sa labas, nakalukot si Loisa. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa kanyang nagdadalang tao na tiyan. Bawat hibla ng kanyang pagod na katawan ay tila nagsisigaw ng pagod, ngunit ang pagod na ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang malalim, nakakubling pagod na nagmumula sa mga taon ng pagsubok at pagdurusa. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bumabalot sa hangin, tila isang mapait na paalala ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa labas, maririnig ang mahinang ugong ng mga sasakyan, isang tunog na karaniwan sa isang lungsod na hindi kailanman natutulog. Ngunit para kay Loisa, ito ay tila isang malayong bulong, halos hindi niya maramdaman. Ang malalamig na sahig sa ilalim ng kanyang hubad na mga paa ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa mainit niyang balat. Hindi na niya maalala kung kailan ang huling beses na nakatulog siya ng mahimbing. Ang bawat paghinga ay mabigat, bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay nagdadala ng mga imahe ng nakaraan, mga alaala na minsan ay nagbibigay ng init sa kanyang puso, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kirot. Naalala niya ang mga araw na puno ng tawanan at pangako, ang mga panahong ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa pag-ibig ni Brando. Ngunit tulad ng isang panaginip na mabilis na naglalaho sa paggising, ganoon din nawala ang kanilang pagmamahalan. Nag-iwan sa kanya ng isang anak na si Joshua at isang pusong puno ng mga tanong na walang sagot. Naramdaman niya ang paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang maliit na sipa na tila isang pagbati mula sa kanyang anak. Naningning ang kanyang mga mata. Ngunit ang kislap na iyon ay mabilis na napalitan ng pighati. Mahal niya si Joshua higit pa sa kahit ano sa mundo, ngunit ang kanyang pagmamahal ay nabahiran ng pangamba. Paano niya itataguyod ang anak na ito sa isang mundong tila ayaw siyang pagbigyan ng pagkakataon? Ang bawat paggalaw ng kanyang anak ay nagpapaalala sa kanya ng kahinaan niya, ng kanyang pagiging nag-iisa. Ang hangin ay bahagyang gumalaw, nagdadala ng kakaibang amoy-amoy ng usok, amoy ng bagong luto na pagkain, at higit sa lahat, ang banayad ngunit mapilit na amoy ng pabango na karaniwang ginagamit ng mga nakakaangat sa buhay. Ito ang amoy na dala ng kanyang mga bisita, ang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na tila malapit na, ngunit sa katotohanan ay malayong malayo pa. Ang mga bisitang ito, ang kanyang mga kamag-anak, ay madalas dumalaw, dala-dala ang kanilang mga payo at tulog. Ngunit sa bawat pagbisita, mas lalo lang siyang nakakaramdam ng pagkabalisa. Sinubukan niyang bumangon. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa gilid ng kanyang marupok na higaan. Ang bawat galaw ay tila kailangan ng napakalaking pagsisikap. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang likod ay kumikirot. Ang kanyang manipis na damit ay dumidikit sa kanyang balat. Tila isang pangalawang balat na nagpapakita ng kanyang pagiging payat. Binigyan niya ng pansin ang maliit na bintana na bahagya lamang nakabukas. Ang mga kortina na minsan ay makulay ay kupas na ngayon. Halos hindi na makita ang orihinal nitong disenyo. Sa pamamagitan ng siwang ng kortina, nakita niya ang mga dahon ng puno sa labas na sumasayaw sa mahinang hangin. Tila mga kamay na kumakaway sa isang paglalakbay na hindi pa natatapos. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel, ay muling gumalaw. Isang bahagyang paggalaw ngunit sapat na upang magbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang maging malakas. Para sa kanyang anak,
para sa sarili niya. Kahit na ang mundo ay tila bumibigat sa kanyang mga balikat, kahit na ang bawat hakbang ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga tinik, kailangan niyang patuloy na humakbang. Pinilit niyang ibalik ang mga negatibong kaisipan, ang mga salita ng kanyang mga kaibigan, ang mga bulungan ng mga kapitbahay, ang mga tingin ng paghuhusga, lahat ng ito ay pilit niyang isinasantabi. Hindi nila alam ang kanyang pinagdadaanan. Hindi nila alam ang hirap ng bawat umaga na kanyang hinaharap. Ang bawat gabi na kanyang nilalabanan. Ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang anak sa sinapupunan at ang mga pangarap na tila malabo na ngunit hindi pa tuluyang nawawala. Sa pagdaan ng mga taon, natutunan ni Loisa na mahalin ang tahimik na sandali, ang mga sandali kung kailan siya lamang at ang kanyang anak ang nag-uusap sa pamamagitan ng mga paggalaw at pagtibok ng puso. Ang mga sandaling ito ay parang maliliit na isla ng kapayapaan sa gitna ng malawak at magulong karagatan ng kanyang buhay. Ngunit kahit sa mga tahimik na sandaling ito, may bahid ng pangamba. Ang pangamba sa hinaharap, ang pangamba sa mga hamon na darating. Napatingin siya sa lumang salamin na nakasabit sa pader. Bahagya ng malabo ang salamin ngunit sapat na upang makita niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na bilog, ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa ring natitirang ganda sa kanyang mga mata, isang uri ng ganda na nagmumula sa katatagan at pag-asa. Nakita niya ang kanyang sarili na lumalaban, na hindi sumusuko. May narinig siyang yabag sa labas ng kanyang silid. Mabilis na tumayo ang kanyang balahibo. Ito na naman ang pamilyar na tunog ng mga paa na papalapit sa kanyang pinto. Sino kaya ito? Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o magsaya. Ang pagbabago ay palaging dala ang hindi tiyak. Ang hindi tiyak ay madalas na may kasamang takot. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Isang anino ang lumitaw sa siwang. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Pinilit niyang ipasok ang kanyang sarili sa isang sulok, tila naghahanap ng proteksyon kahit na alam niyang walang anumang proteksyon sa paligid niya. Ang hangin ay tila bumigat. Ang mga tunog sa labas ay tila nawala, tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga at pagtibok ng puso ang kanyang naririnig. Ang bawat segundo ay tila isang minuto, ang bawat minuto ay tila isang oras. Naghihintay siya na parang isang hayop na handang tumakbo, handang lumaban, handang sumuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anino na unti-unting lumalapit, naghihintay sa kung ano ang kanyang dala. Ang pagdating ng bagong umaga o ang pagdating ng mas matinding dilim. Ang anino sa siwang ng pinto ay unti-unting lumalaki, bumubuo ng isang figura na tila kinakaladkad ang sarili sa kawalan. Huminga ng malalim si Loisa, pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit naramdaman niya ang bigat ng presensya nito sa silid. Ang bawat milimetro ng paglapit ay tila isang bagong pako sa kanyang kaba. Sino ka? Bulong niya. Ang tinig ay halos hindi marinig. Nanginginig. Tumigil ang figura. Ilang sandali nang nakabibinging katahimikan ang namagitan. Tanging ang mahinang pag-agos ng hangin sa siwang ng bintana ang maririnig, kasabay ng tumitindi niyang paghinga. Loisa, isang tinig na pamilyar ngunit ngayon ay nababalutan ng kakaibang lamig. Ang sumagot, ang tinig na ito ay pilit niyang inilalagay sa malayo.
sa isang sulok ng kanyang isipan kung saan walang masasakit na alaala ang makakapasok. Ngunit narito na ito, humihinga, gumagalaw, nagbabanta. Nagulat si Loisa. Ang tinig na iyon, si Peter. Bakit narito si Peter? Hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Lalo na sa ganitong oras, sa ganitong paraan. Ang kanyang isipan ay nagsimulang umikot, hinahanap ang posibleng dahilan. May nagawa ba siya? May mali ba sa kanyang ginawa? O ito na ba ang simula ng mas malalim na bangungot na palagi niyang kinatatakutan? Ang figura ay humakbang muli, pasok na ngayon sa loob ng silid. Ang mahinang ilaw mula sa pasilyo ay bumabakat sa kanyang mukha. Si Peter. Hindi siya nagkamali. Ngunit hindi ito ang Peter na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila mga bubog na salamin na walang refleksyon ng buhay. Ang kanyang labi ay nakatupi, isang senyales ng pagpigil o marahil ay pagkaawa sa sarili, hindi niya masabi. Ang dating init na nakikita niya sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig na determinasyon na nagpapalamig sa kanyang mga buto. Peter, anong ginagawa mo rito? Muli niyang tanong. Mas malakas na ngayon. Pilit na nagpapakita ng katatagan kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid. Ang kanyang likod ay nakasanda sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila isang proteksyon para sa kanyang anak. Nandito ako para sa iyo, Loisa, sagot ni Peter. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may bigat. Ang bawat salita ay tila dahan-dahang bumababa sa kanya parang mga patak ng malamig na tubig na unti-unting nagpapalubog sa kanya. Para sa akin, anong ibig mong sabihin? Hinanap ni Loisa ang anumang bakas ng dating Peter sa kanyang mukha. Ang Peter na minahal niya, ang Peter na nangakong poprotekta sa kanya at sa kanilang magiging anak, ngunit wala. Tanging ang anino ng isang estranghero ang nasa harap niya. Ngumiti si Peter, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo na, Loisa, alam mo kung bakit ako nandito. Tumigil ito, tila hinihintay ang kanyang pag-amin. Napalunok si Loisa. Ang kanyang isipan ay lumilipad pabalik sa mga panahong iyon. Mga alaala na mga lihim na pagpupulong, mga salitang binitawan na hindi dapat binitawan, mga pangakong nilikha sa ilalim ng buwan. Ang kanyang relasyon kay Peter ay nagsimula sa isang maliwanag na sinag ng pag-ibig, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nabalutan ng mga anino ng kanyang nakaraan. Si Peter, sa kabila ng lahat ng pagmamahal nito, ay hindi kailanman lubusang nakalimutan ang kanyang dating kasintahan, si Sarah. At si Sarah, alam ni Loisa, ay hindi kailanman titigil sa pagkuha ng kung ano ang sa tingin niya ay sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Peter, sabi niya. Pilit na pinapatigas ang kanyang tinig. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging malakas para kay Joshua, para sa kanyang anak na nasa loob niya. Sumimangot si Peter. Ang lamig sa kanyang mga mata ay tila lalong tumindi. Huwag mo akong lokohin, Loisa. Alam mong alam ko. Alam kong si Sarah ang ama ng batang iyan. Natigilan si Loisa. Ang kanyang hininga ay biglang tumigil sa kanyang lalamunan. Paanong nalaman ni Peter? Hindi niya kailanman sinabi kay Peter. Hindi niya kailanman ninais na ipagkanulo si Brando. Si Brando na siyang tunay na ama. Ngunit ngayon, ang katotohanan iyon ay tila
parang palamuting binabalak na sirain ni Peter. Hindi totoo yan, halos pabulong niyang sabi. Ngunit alam niyang hindi siya kapani-paniwala. Ang kanyang mga mata ay tumatakas sa mga mata ni Peter. Naghahanap ng kahit anong pahiwatig ng pagdududa ng pag-ibig. Ngunit wala. Loisa, tapos na ang pagsisinungaling. Sabi ni Peter, ang kanyang tinig ay lumakas. Humakbang ito papalapit at si Loisa ay napadulas pabalik sa pader. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi mo ako maloloko. Alam kong hindi ako ang ama. Alam kong si Brando ang ama. Ang bawat salita ay parang hampas ng latigo. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya. Oo, si Brando ang ama. Ngunit bakit ito nagiging problema ngayon? Si Peter ang nagpresenta na maging ama ni Joshua. Si Peter ang nangakong magmahal sa kanilang dalawa. Ano ang nagbago? Peter, bakit mo sinasabi yan? Nagmakaawa siya. Ang kanyang tinig ay basag. Mahal kita. Mahal natin ang bata. Mahal? Natawa si Peter, isang tawa na puno ng pait. Hindi mo ako mahal, Loisa. Minamahal mo si Brando. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang anak mo para protektahan ka mula sa kanya. Hindi totoo yan. Sigaw ni Loisa. Ang kanyang boses ay tumataas sa desperasyon. Mahal kita, Peter. Hindi ko alam kung bakit mo ito sinasabi. Dahil alam ko ang katotohanan, Loisa. Bumigay si Peter, ang kanyang tinig ay nagiging galit. Humakbang ito papalapit ng mas mabilis. At si Loisa ay napapikit, naghihintay ng anumang mangyayari. Ngunit hindi ito ang paghampas na inaasahan niya. Sa halip naramdaman niya ang malambot na paghawak sa kanyang pisngi. Loisa, sabi ni Peter. Ang kanyang tinig ay bumalik sa dating lambing, ngunit may halong pighati. Mahal kita, pero hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan. Hindi ko kayang mahalin ang isang bata na hindi ko ama. Lalo na kung alam kong ang tunay na ama ay nandyan pa. Nakaramdam ng pagkalito si Loisa. Ano? Anong ibig mong sabihin? Si Sarah, bulong ni Peter. Ang kanyang mukha ay malapit sa mukha ni Loisa. Bumalik si Sarah at sinabi niya sa akin ang lahat. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Si Sarah, ang dating kasintahan ni Peter. Ang babaeng tila laging nagmumulto sa kanilang relasyon. Ano? Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na siya ang tunay na ama ni Joshua. Doon, sa sandaling iyon, parang bumagsak ang buong mundo ni Loisa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang takot. Hindi maaari. Si Brando ang ama. Palagi siyang sigurado. Ngunit ang takot sa mukha ni Peter, ang determinasyon sa kanyang mga mata ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pangamba. Hindi maaari, bulong niya. Pilit niyang inalala ang mga sandali. Ang mga gabing magkasama sila ni Brando. Ang mga gabing magkasama sila ni Peter. May mali ba sa kanyang mga alaala? O ito ba ay isang masalimuot na plano ni Sarah para sirain ang kanyang buhay? Loisa, sabi ni Peter, ang kanyang kamay ay bumaba mula sa kanyang pisngi at humawak sa kanyang balikat. Tila gustong pigilan siya sa pagbagsak. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Ngunit si Sarah, hindi siya nakahinto sa pagtawag sa akin. Sinabi niya ang kailangan niya ng tulong at sinabi niya
na meron siyang alam tungkol kay Joshua na kailangan kong malaman. Naramdaman ni Loisa ang bigat ng pagdududa na unti-unting bumabalot sa kanya. Ang takot sa kanyang tiyan ay nagsimulang gumapang pataas sa kanyang lalamunan. Ang pagmamahal na inalok ni Peter, ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya ay tila napapalitan ng isang nakakabahalang kawalan ng katiyakan. Sabi niya, patuloy ni Peter, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sabi niya na hindi si Brando ang ama ni Joshua. Sabi niya, ako ang ama. Napatulala si Loisa. Ang kanyang utak ay hindi maintindihan ang mga salitang naririnig. Si Peter? Ang ama? Paano? Paano nangyari iyon? Sa kanyang pagkalito, naramdaman niya ang isang malakas na pagtulak mula sa likuran. Hoy! Ano yan? Sigaw ng isang tinig na pamilyar ngunit nagpapabago sa lahat. Nilingon ni Loisa ang kanyang likuran at nakita niya ang isang figura na nakatayo sa may pintuan na may hawak na isang gamit na tila isang malaking panyo o tela. Ang liwanag sa likuran nito ay bumubulag, ngunit ang hugis at tindig nito ay hindi niya malilimutan. Ina! Sigaw ni Loisa, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at takot, ngunit ang figura ay hindi ang kanyang ina. Napatigil si Loisa. Ang sigaw na narinig niya ay hindi mula sa kanyang ina. Ito ay mula sa kanyang biyenan, si Nanay Rosa, ang ina ni Peter, ang babaeng nagmalasakit sa kanya noong una, ngunit ngayon ay naging kanyang pinakamalaking bangungot. Si Nanay Rosa ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa dilim. Hawak nito ang isang bagay na tila isang tela na tila may dala itong lamang. Loisa! Sigaw ni Nanay Rosa. Ang kanyang tinig ay tumutulis. Anak ka nang, paano mo nagawa to? Nalilito tumingin si Loisa kay Peter, pagkatapos ay kay Nanay Rosa. Ano ang nangyayari? Ano ang mali? Inaano po yan? Tanong ni Loisa. Pilit na naghahanap ng kasagutan sa gulong ito. Ano to? Itinuro ni Nanay Rosa ang kanyang hawak. Sabihin mo sa akin, Loisa. Sabihin mo kung bakit ko nakita ito sa kwarto mo. Ang pagkalito ni Loisa ay napalitan ng matinding pangamba. Ang nasa kamay ni Nanay Rosa ay tila isang maliit na damit, isang damit ni sanggol. Ina, ano pong sinasabi niyo? Nagmakaawa si Loisa. Ngumisi si Nanay Rosa. Isang ngisi na nagpapalamig sa kanyang kaluluwa. Huwag mo akong lokohin, Loisa. Alam ko na ang lahat. Alam ko na nagpapanggap ka lang. Alam ko na hindi si Peter ang ama ni Joshua. Sa bawat salita, parang may malaking bato na bumabagsak sa puso ni Loisa. Ang takot ay lalo pang lumala. Ang mga salita ni Peter tungkol kay Sarah, ang kanyang mga pagdududa, at ngayon ang pagharap ni Nanay Rosa. Hindi ko maintindihan, ina. Bulong ni Loisa. Huwag mo akong paikutin, Loisa. Sigaw ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakita ko ang gamit na ito. Ito ay para sa isang sanggol na hindi pa ipinanganak. At alam ko na hindi ito para kay Peter. Naramdaman ni Loisa ang pagkalito at takot na naghahalo sa kanya. Nasaan si Peter? Tumingin siya sa gilid, ngunit wala na doon si Peter. Parang naglaho ito sa kadiliman. Peter!
Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Ngunit walang sumagot. Tanging ang galit na mukha ni Nanay Rosa ang kanyang nakikita. "Si Jenna Loiza," sabi ni Nanay Rosa. Ang kanyang tinig ay tila bumababa sa isang nakakatakot na bulong. "Sagutin mo ako! Sino ang ama? Sabihin mo o ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga." Nanginginig na nakatingin si Loisa sa kanyang biyenan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ang mga salita ni Peter, ang mga salita ni Nanay Rosa, ang mga alaalang tila nababaluktot. Ano ang mangyayari ngayon? Siya ba ay mananatiling nag-iisa laban sa kanilang dalawa? Ang mga anino sa silid ay tila lalong lumalalim, nagbibigay babala sa kung ano ang kanyang kahaharapin. Ang pagdating ng bagong umaga o ang pagdating ng mas matinding dilim, ang kanyang nakaraan ay tila humahabol sa kanya at ang kanyang hinaharap ay hindi na tiyak. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng kanyang malakas na pagtibok ng puso, isang musika ng takot at kawalan ng pag-asa. "Hindi ko maintindihan, Ina," pabulong na pahayag ni Loisa. Ang kanyang tinig ay nanginginig na parang dahon sa pagkalito. Sumambulat ang galit sa mukha ni Nanay Rosa, ang mga mata nito ay nanlilisik na parang nagbabaga. "Huwag mo akong paikutin, Loisa." Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng akusasyon. Nakita ko ang gamit na ito. Ito ay para sa isang sanggol na hindi pa ipinanganak. At alam ko na hindi ito para kay Peter." Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang batong mabigat, dumudurog sa naninipis na pag-asa ni Loisa. Naramdaman ni Loisa ang pagkalito at takot na naghahalo sa kanyang kalooban. Isang mapait na cocktail ng emosyon na halos hindi na niya kayang lunukin. Ang kanyang mga mata ay automatikong naghanap kay Peter. Umaasang makakita ng anumang senyales ng pagtatanggol, ng pag-intindi, ngunit wala. Tumingin siya sa gilid, sa madilim na sulok ng silid, ngunit wala na doon si Peter. Parang naglaho ito sa kawalan, isang multo na nilamon ng kadiliman na siyang lumalamon din sa kanyang katotohanan. "Peter!" ang sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nababalot ng desperasyon, ng panawagan sa isang taong minahal niya at naniwala siyang siya ang kanyang kaligtasan. Ngunit walang sumagot, walang boses na sumalo sa kanyang sigaw. Tanging ang nagngangalit na mukha ni Nanay Rosa ang kanyang nakikita, isang figura ng puot at pagtataksil. "Si Jenna Loisa." Ang sabi ni Nanay Rosa, ang kanyang tinig ay bumaba sa isang nakakatakot na bulong na parang humihinga ng nakalalasong hangin. "Sagutin mo ako. Sino ang ama? Sabihin mo o ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga." Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso, isang pagpapatunay ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nanginginig na nakatingin si Loisa sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na parang nais niyang durugin ang anumang bagay na makapagpapalubag sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ang bawat tibok ay isang paalala ng nagbabadyang kapahamakan. Ang mga salita ni Peter, ang mga pangako na naging usok lamang. Ang mga salita ni Nanay Rosa, ang mga paratang na walang batayan ngunit nararamdaman niyang totoo. Ang mga alaalang tila nababaluktot, binabaligtad ang katotohanan. Ano ang mangyayari ngayon? Siya ba ay mananatiling nag-iisa laban sa kanilang dalawa?
Dalawang nagngangalit na puwersa na tila gustong durugin siya. Ang mga anino sa silid ay tila lalong lumalalim, nagbibigay babala sa kung ano ang kanyang kahaharapin. Ang pagdating ng bagong umaga na dati simbolo ng pag-asa ay tila nagdadala ng mas malaking dilim ngayon. Ang kanyang nakaraan na akala niya ay kanyang naiwan na, ay tila humahabol sa kanya, humihila sa kanya pabalik sa putik kung saan siya nagmula at ang kanyang hinaharap. Ito ay naging isang malaking tanong na puno ng kawalan ng katiyakan, isang landas na bumabalot sa kadiliman. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag lamang ng kanyang malakas na pagtibok ng puso. Isang musika ng takot at kawalan ng pag-asa na tila bumubutas sa kanyang pandinig. Sa gitna ng krisis na ito, sa pagitan ng mga akusasyon ni Nanay Rosa at ng biglaang pagkawala ni Peter, napagtanto ni Loisa ang katotohanan na hindi na niya kaya pang itago ang kanyang damdamin. Hindi niya na kaya pang magpanggap. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagiging ina sa murang edad, ang pagtataguyod kay Joshua ng mag-isa, ang pag-ibig na naging mapait at ang pagtataksil na bumalot sa kanyang buhay. Lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalain na taglay niya. Ina, nagsimula si Loisa. Ang kanyang tinig ay mas matatag na ngayon kahit na nanginginig pa rin ito sa emosyon. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang totoo. Huminga siya ng malalim, pinagsama-sama ang kanyang lakas. Ang gamit na iyon, hindi ito para kay Peter. Ito ay para sa isang bagong buhay. Isang buhay na nilikha namin ni Brando. Isang anak na inaasahan ko. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Nanay Rosa, ang pagbabago mula sa galit tungo sa pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may bahid ng kahinaan sa biyenan niya. Brando? Halos pabulong na tanong ni Nanay Rosa, ang boses nito ay nagbago. Oo, ina, sagot ni Loisa tumatango. Matagal na kaming hiwalay ni Brando ngunit nagkaroon kami ng anak. Si Joshua ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. At ngayon, inaasahan ko ang isa pa. Hindi ko kailanman minahal si Peter. Hindi ko siya minahal gaya ng pagmamahal ko kay Brando. Naging malungkot ako. Napilitan lang ako sa lahat ng ito. Lumuluha na siya, ngunit alam niyang kailangan niyang sabihin ang lahat. Si Peter ay isang lalaking nakita ang aking kahinaan, isang lalaking sinamantala ang aking kalungkutan. Alam ko na hindi maganda ang relasyon namin, ngunit nagpatuloy ako dahil wala akong ibang mapuntahan at dahil sa aking anak. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng galit sa mukha ni Nanay Rosa na palitan ng isang malungkot na pagsisisi. Loisa, ako ay nagkamali. Oo, ina. Tugon ni Loisa, ang kanyang tinig ay puno ng pait ngunit may halong awa na rin. Nagkamali ka. Hindi mo ako kilala. Hindi mo kilala ang aking pinagdaanan. Inalipin mo ako. Oo. Sinubukan mong sirain ako. Oo. Ngunit hindi mo alam kung gaano katatag ang isang ina para sa kanyang mga anak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Brando. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Loisa! Narinig ko ang sigawan. Anong nangyayari? Nakita ni Loisa ang pagkabigla sa mukha ni Nanay Rosa. Brando! Pabulong na banggit ni Nanay Rosa. Loisa, buntis ka? Tanong ni Brando. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka.
Oo, Brando, sagot ni Loisa. Tumatango. Isang anak natin. Lumapit si Brando kay Loisa, niyakap ito ng mahigpit. Hindi ko alam. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko rin alam kung paano, sabi ni Loisa, nakasandal sa dibdib ni Brando. Kahit papaano gusto kong ipaglaban ang aking mga anak. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Brando. Hindi ka nag-iisa, Loisa. Hindi ka na mag-iisa. Tumingin si Loisa kay Nanay Rosa. Nakita niya ang pagkalito, ang pag-iyak, ang pagsisisi. Ina, sabi ni Loisa, ang kanyang tinig ay banayad na ngayon. Ang dapat mong harapin ay si Peter. Hindi ako. Hindi ko na kailangan ng pagmamahal niya at hindi ko na kailangan ang iyong pagmamaltrato. Tumayo si Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha. Loisa, patawarin mo ko. Hindi ko naisip. Alam ko, sabi ni Loisa, tinitingnan ang kanyang biyenan sa mata. At ang pinakamabuti ngayon ay ang harapin mo ang iyong anak at ipaliwanag ang lahat. At ako kasama si Brando ay haharapin ang aming bagong buhay malayo sa'yo. Lumabas si Nanay Rosa sa silid. Ang kanyang mga yapak ay tila mabigat na parang daigdig. Naiwan sina Loisa at Brando magkayakap. Tinitigan ni Brando si Loisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako. Magiging maayos ang lahat, Loisa, magiging mabuti tayong magulang para sa mga anak natin. Napangiti si Loisa. Isang tunay na ngiti na hindi niya naramdaman sa napakatagal na panahon. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy, ngunit ngayon, ito ay luha ng kaluwagan at pag-asa. Ang pagtatapos ng araw na iyon ay hindi lamang ang pagtatapos ng isang kabanata kundi ang simula ng isang bagong kwento. Ang babaeng minsan ay inalipin at kinawawa na nakaranas ng matinding sakit at pagdurusa ay natagpuan ang kanyang sarili, ang kanyang lakas at ang kanyang tunay na pag-ibig sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang anak. Na hindi pa ipinanganak ang naging susi sa kanyang pagkamulat, sa sariling halaga. Ang mga anino na dating bumabalot sa kanya ay napalitan ng liwanag, ang kadiliman ay napalitan ng pag-asa. Ang pagharap niya sa katotohanan, kahit na ito ay masakit, ay nagbigay sa kanya ng kalayaan at karapatan na piliin ang kanyang sariling landas kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang kapangyarihan ng isang ina. Ang lakas na kayang lumaban para sa kanyang mga anak at ang tibay ng isang babaeng nakahanap ng daan palabas sa kadiliman. Ang pagdating ng bagong umaga ay hindi na isang babala ng dilim kundi isang pangako ng liwanag at isang bagong simula. Ang kanyang nakaraan ay nagbigay sa kanya ng aral at ang kanyang hinaharap ay naging malinaw, puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang musika ng takot at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang himig ng pagmamahal, pagpapatawad, at matibay na pananampalataya sa sarili.